Hinihinalang mga improvised explosive device ang sanhi ng pagsabog sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa PNP, walang kaugnayan sa terorismo ang nangyari at posibleng ginagamit sa dynamite fishing ang mga pampasabog. May report si Chino Gaston. Ilang segundo lang matapos dumaan ang tricycle na ito, nagkaroon ng malakas na kislap ng apoy na nasundan ng malakas na pagsabog at pagyanig sa ilegal na paggawaan ng blasting caps sa Santo Tomas, Batangas. Makikitang isa-isang nagsisilaglagan din ang mga pira-pirasong yero, damit at mga bakal mula sa sumabog na bahay. Isang lalaki ang makikitang nagmula din sa direksyon ng sumabog na bahay habang pakapal ng pakapal ang usok mula sa nasusunog na bakanting lote. Nagpunta kanina sa punerarya ang mga magulang ng nasawing sina Jerwin Salazar at kinakasamang si Joy Pateño para kunin ang kanilang mga labi. Sa kanilang pagkakaalam, ukay-ukay raw ang negosyo ng mag-asawa. Ang alam ko, nagtitinda talaga yan sila ng ukay-ukay. Ay, hindi rin ako papayag, delikado. Nagtaka nga ako bakit ang akala ko tangke ang sumabog. Hinala ng mga pulis, sumabog ang mga nagawa ng improvised explosive device o IED sa loob ng bahay nang magkaroon ng spark sa pagawaan. Patuloy ang paghahanap ng mga pulis kung sino ang nag-supply ng mga sangkap ng pampasabog na nakuha sa bahay ng mga biktima, gaya ng rolyo-rolyong time fuse, mga blasting cap casings at Pentex explosives na iilang kumpanya lang ang pinahihintulutan gumamit at magbenta. Nahanap din sa isa pang bahay ng mga biktima ang 123 na sako naman ng fertilizer na maaring gamit din sa paggawa ng improvised explosive device. Tinitingnan pa natin kung saan po nanggagaling yung source ng mga explosive materials na yan. Nakita nating mga ebidensya, sila po ay nag-a-assemble. Gumagawa po ng blasting cap at meron po kasi kanina tayong mga nakitang mga time fuse doon na ginagamit po sa component ng pwedeng gamitin po sa mga dynamite fishing. Binura na ng PNP ang posibilidad na maaring may kinalaman sa anumang grupong may kaugnayan sa terorismo ang mga biktima. Chino Gaston, GMA News.